Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Oh. Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. You answer me, nagisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Sino po nagbigay na lisensya? Alam ko po yung PubCorp po. Yung PubCorp. Alam po namin. Meron Pero po, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may basbas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Ulitin ko, tanong ko ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Anong kaso mo? Available ba o hindi? Available, tama? Yung sa ombudsman po. Available. Ang pangalawang tanong ko sa'yo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Your Honor, hinihintayin din po namin yung lumabas po yung isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban supposedly? Magkano? Hindi. Congressman That is Paduano. a deliberate move to you. From you. With your lawyer, hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did bail out because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Oh. Diba? Simpleng-simple. Alice Goo, billions. Tapos hindi makapag-bail ng 180,000? Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with that, Mr. Chairman, with the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Goo in contempt. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa Pugo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, Cassandra Leong at Mayor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan bilang resource person ngayong Huwebes, September 19. Ipinasight in contempt ng Quad Committee ng Kamara si dating Mayor Alice Goo dahil umano sa pagsisinungaling at pag-iwas sa tanong ng mga kongresista. Ginawa ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano ang motion na inaprubahan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers matapos walang tumutol dito. Ayon kay Congressman Stephen Paduano, kahit bailable daw ng 180,000 pesos ang kaso ni Alice Goo ay hindi siya umano nag-bail dahil mas gugustuhin pa daw niyang ma-detain sa PNP detention cell. A deliberate move from you. Hindi kayo nag-bail with your lawyer. Hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayan yung totoong kwento doon. Huwag na tayong maglokohan dito. Again, you are lying. Because the real reason why you didn't bail out because you want to detain doon sa PNP Custodial Center. Again, you are lying. Ani Stephen Paduano.
Ididetain daw si Guo hanggang sa matapos ang pagdinig ng committee. Sa pandinig, sinabi ni Bamban Tarlac Vice Mayor Leonardo Anunciacion na sa pagkakaalam niya ay si dating Mayor Alice Guo umano ang nag-request na i-endorso ng sanggunian kaugnay sa Pugo. Ito ay matapos siyang tanungin ni Representative Benvenido Abante sa pagdinig ng House Quad Committee kung sino ang nag-request na i-endorso ng sangguniang bayan upang mabigyan ito ng lisensya. Siya po ang nag-request, si Mayor Alice Guo po. Bilang Vice Mayor po, nagkaroon po ng motion para po bigyan namin ng resolusyon. Anya. Pinagalitan naman ni Antipolo 2nd District Representatives Romeo Acop si Alice Guo dahil sa paulit-ulit na paggamit nito ng kanyang right against self-incrimination. Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang sinasabi ni PAGCOR Senior Vice President of Security and Monitoring Classer, Retired General Raul Villanueva, na ex-PNP chief na tumatanggap ng payula at tumulong kina Alice Guo para tumakas sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, kasama sa iniimbestigahan ang 24 na ex-PNP chief pero dapat daw pangalanan na lang nito ni Villanueva. Kasama rin daw sa tutugisin nila ang lahat ng sangkot sa pagtakas ni Guo. Nahaharap si Guo sa ilang mga kaso tulad ng pagkasangkot umano niya sa illegal na pugaw sa Bamban. Ating panoorin ang buong video. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-final sa'yo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa'yo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. The next interpellator is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh. Bakain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po siguro You have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito, po. magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo, ang pamilya niyo mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman. Pero hindi kayo mahirap. Opo. Talagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo.
Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas. Kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo? Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino? Ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. So, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Your Honor, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Teka, nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? So, tama ba, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa akin. Ang alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa'yo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po sa amin. Saan ang galing yung school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siyang pinanggalingang school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam? Wala po. Pero nagtapos ka ng high school? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school? Hindi ka po. rin nakapag-college? Hindi po. Ay, pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Hindi po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is,
hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies, pero ngayon araw po hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't care kung anong allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimong sabihin for security purposes hindi ka lumalabas For ng farm? biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman, bio. Paano magkakasakit yung mga baboy? Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yeah. Hindi, bio Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Bamban Tarlac? Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan? Meron po, supplier ng mais, supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din? Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, taga-Kapas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, Opo. marami kong kaklase ron sa distrito ko Opo. Oo, marami kong kaklase sa distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya, tsaka mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada nyo, Miss Alice. Opo, kaibigan. Opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yung ka-line up ko po. Barkada mo rin siya? Opo, kakilala Andito ko rin siya, po. Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bamban Tarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Goo, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y Mayor 2001. Noong 2001, nakilala nyo. Sa paanong paraan nyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako'y Mayor. Nag-apply po ng permit
para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan nyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor, bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor, kayo po yung naging mayor, correct? opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Ay, hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Miss Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo naging mayor siya. Opo, si Mayor John Feliciano. Okay. Since po kayo naging mayor, ano pong pangalan niyo uli, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. Since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating Mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yon? Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice kinuha mayor po ako. kayo ni Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano para maging partner ko po siya. Partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo. At si Alice po ang mayor. Opo, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Nung araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo nyo. Naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po. Kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako. Dahil po, marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili Yun lang po. na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement nyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam niyo po yun, may Pogo. Parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. Ang Pogo po, alam ko po, is illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh. Kaya alam niyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam niyo yung Pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution. Yun po ang aming ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po ay vice mayor? Opo. Okay. Hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PubCorp. Sino po nagbigay ng lisensya? Alam ko po yung PubCorp po. Yung PubCorp? Alam po namin. Meron Pero po, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din. Di po ba? siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? Kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may basbas ng mayor.
siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PAGCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng Sangguniang Bayan at kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, at bilang Vice Mayor po, in-endorse po ng, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng siguro resolution. Siguro walang binibigay yung Pogo sa Sangguniang Bayan, no? Hindi ko Hindi, huwag kayong tatawa sa akin. Wala po. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko, wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Wag mo niyo akong tatawanan. Ang inaano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo Road na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Wala po. Salamat po at nagsasabi kayo ng totoo. So, Miss Alice, tama ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor anunsasyon po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso sa Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, sabi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi ulitin ko sa inyo ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor. Teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor. Oo, hindi. Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin tong... Ano ba naman? Sabihin mo lang yes or no. Yes or no lang, ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko para kang yung sa budget hearing ng DepEd Ulitin ko ang tanong ko ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagsisinungaling. I think better I think Your Honor better tanungin po natin siya. Dito. Hindi po. Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order?
can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Maliwanag po yan. Yes, Congressman. Reminder, Mr. Chairman, to Ms. Aka Alice Go, ma'am, don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and alam mo, hindi kita ipapakontempt. Papakontempt kita dito. Ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Vice, Mayor. Mayor. Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang ano po, si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Goo si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yung daw. Huwag mo nang sasabihin yung daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito eh. Hindi po sir, hindi po. Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate. Matalino ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo, dito po, under oath po kayo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Sir, pwede pong pakiulit, Your Honor. Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go who is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Okay, Chair? please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong alam na lang So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo dyan? Kasi po ganito yung... Sinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungwang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya
sa PAGCOR ng Pogo. Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ng Sangguniang Bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakaalam. Sige po. Mr. Chairman? Miss Mr. Chairman? Miss Alice? Wait, please. Please kindly wrap up, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpellators. However, any of the members may call the attention of the chair if they want to say anything related to what was being discussed. Of course, with the indulgence of the member who has the floor. No? So, yeah, may I continue, Mr. Chair? please proceed, and then later we will recognize Congressman Franz. Okay. Ang binabanggit mo, Ms. Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May Filipino naman po kasama po, Your Honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Pilipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Pilipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Pilipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala. Kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayo magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Sa China Bank. Ito ba'y pirma nyo? Secretariat, can you please show the document? And kindly wrap up, Congressman Abante. Thank you. Importante lang po ito. Ito. Paki-identify lang ko kung pirma nyo. Huwag nyo nang tanongin ng abogado nyo. Sabihin nyo lang kung pirma nyo. Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have unblocked cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your pirma? Honor, Yung pirma? meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblocked cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong cheque dito, paki-show nga kung pirma niya. Sabihin nyo lang pirma nyo eh. Oo. Kung pirma nyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alpha Land, Baguio? Your Honor, wala po. 2021. Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nagngangalang Ann Jaime? Whether natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nagngangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alpha Land Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo. Inaprubahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, ano pong corporation po? Hindi, sa'yo.
property mo eh. Opo, pero ano pong, sorry po, ano pong corporation po? Alpha Land. Opo, pero from, ano pong name po, Your Honor? Alpha Land po, hindi po Bago natuloy ko magbigay yung pangalan, sabihin mo muna sa akin kung may property ka doon. Hindi po natuloy po yung property po, Your Pero Honor. nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran, hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong copy ng cheque dito. Pakitingin nga kung ito pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ani namin na ito'y binayaran mo ng 23,800,000 pesos, yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po, Hindi na kasama sa case mo to eh. Opo, pero may AMLAC case po kasi final po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Isasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi teka ng muna. bank transactions po sinama po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to eh, hindi pa kasama ito. Kaya hindi po pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po... Nagbayad ka ba ng down payment sa Alpha Land na ang pangalan Alphaland Baguio Mountain Lag Homer Incorporated na 23,800,000 pesos, 800,000. Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC Hindi pa nga kasama ito sa AMLAC. Kasama po Isasama pa lang natin. Oo. Ito, pakita niyo nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, no? Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination. Your Honor, nandiyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alpha Land Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLA investigation and cases that you have filed against Miss Alice Goo? Is this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor is referring to. Can I show you? Can I show you the? Can I show you the check? And please, tell me if this is included in your AMLA investigation and included in the case against Miss Alice Goo. Hindi, baka yung bank account eh. Kasi meron tayong bank account na certain transaction. BDO 803. Before the, let me acknowledge the presence of Congressman Roberto Pingping Uy and Congressman Lordan Suan. Hindi, pero yung account number kasama. Sir. Mr. Chairman? Sir, if I may. That check refers to BDO account number 57-4801-8003, Your Honor. And we have filed a money laundering complaint against Ms. Alice Goo, but the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, Your Honor. Yeah, but this, As regards therefore, this is not included. Not yet, Your Honor. Okay, yun. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC na isama kasi gusto ni Miss Alice Goo isama eh. Okay? Ito ba, ang tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, Sinabi mo na ito cheque mo.
Sinabi mo na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac, Concepcion Branch. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Oh, Sorry. sige. Your Honor, please allow me to explain. Since isasama nyo na nga daw po siya Hindi kaso, pa nga kasama. Ikaw Opo. naman, no? Kaya Opo. tinatanong kita ngayon. Tinatanong kita ngayon, hindi pa kasama eh. Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor. Ang explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pagka sinama na daw po yan, sa susunod po, it might incriminate myself po. Well, ibig sabihin, anyway, Mr. Chair, kahit na hindi identify, sinabi na niya man dito na check niya ito eh. Sinabi niya, nakalagay po Alice Leal Goo. Sinabi niya to, na check mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Yes, sir, we'll do po. We'll include that in our investigation and that is highly appreciated, sir. And please also find out if the transaction between Alpha Land has been actually finished, no? I've been fulfilled, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we will look into whether that contract has been consummated, Your Honor. Isa lang pong tanong, Mr. Chair. Ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Miss Cassandra Ong, Miss Alice? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. 3 beses ba? 4 na more beses? than naman po. More than. Opo, more 3, than naman. 4 na beses. More than 3, 4. More than 3 to 4 times. Nakita kayo at nagkausap. Opo. Okay. Nabanggit mo, Miss Cassie, na nakita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nakikita kahit kailan. Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na yon is nagkita po kami sa Malaysia. Nabanggit mo din na hindi mo masyadong kilala si Miss Alice Goo. Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po ka-close po, Mr. Chair. Okay. Kakilala mo pero hindi mo ka-close. Opo. Pero nagkita kayo more than 4 times. Yes Pero po. hindi kayo close. Miss Goo, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. So, nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay sumakay sa eroplano o nagbangka kayo puntang Malaysia? I invoke Tulad ng my ginawa right ni po. Sheila. I invoke my right against self-incrimination. Okay, nagkita po kayo ni Cassie dun sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na. Singapore, kung di pa ako nagkakamali, once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po. Once. Noong Singapore, ay kasama niyo si Sheila, si Wesley, at si Cassie, at yung siyang nag-arrange ng hotel para sa inyo. Yung Zhang po, hindi ko po nakita po. Okay. Now, sinabi ni Kayo sa akin na wala kayong pinag-usapan. Hindi ba kayo nag-meeting doon sa Singapore? Nakakapagtaka naman na nagkita kayo roon, hindi kayo nag-meeting. Hindi Anyway, po Mr. Chair, yun lang po ang aking tatanong. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante.
Aka Alice Go is keep on insisting that she refuses to answer question, and sometimes she is invoking right to self-incrimination. Now, tanungin na kita po, with regards to the question of Congressman Arrogancia, in your legit corporation, which is that QJJ, do you believe na wala po kayong violate doon? Any laws in the land? Mr. Chair, for all the businesses po... No, I'm just talking about QJJ. Opo, Please answer me directly. Yes or no? I Do you invoke believe? my right against Oh, self-incrimination now, po. the question, what is incriminating, Miss Alice Go? Alam mo, your refusal to answer relevant query from Congressman Arrogancia and all other members since early morning, we will cite you in contempt. We will cite you in contempt, though there is a contempt order from the Senate. You are now detained in Camp Crame. Well, in fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center doon sa Camp Crame. Now, if you keep on answering, walang sana incriminating doon. Your case is about Pogo. Your case is about Pogo, and your refusal to answer relevant questions in this committee is contemptible offense. Now, will you answer directly to the question being raised? That will be your last warning. We will cite, I personally will cite you in contempt. At alam mo ba, question of jurisdiction, pag-usapan natin yan. Sarap ng buhay mo doon eh. Well, in fact, PNP, who is the highest official now in the police force na humawak sa custody ni Alice Go. Sino po? Kasi, pati security mo. Well, in fact, Kibuloy is detained now, but you. Question, your status now is in question because of national security threat. And you are enjoying in the PNP Custodial Center while Kibuloy is detained in ordinary prison cell. Now, you'll answer or not? Because if you will not, I will cite you in contempt. Question of jurisdiction, pag-usapan yan ng committee to, ng leadership of the House and the court. You are now, tandaan mo if you will be contented in this committee today, that is a direct contempt, and you are under our custody at of this moment. Tandaan mo yan. Unless the committee will not join me for you to be detained in the House premises or you will be detained in the Women's Correctional. Sarap ng buhay mo doon eh. Dami mo pang bodyguard. O PNP, who is the highest official of the PNP that has the custody of Alice Go? Wala. Pumunta si Alice Go dito, mag-isa. Ang dami niya escort. O, Colonel Gamido. Sobra na to eh. O, Colonel Gamido. Is Colonel Gamido around? Nasa baba daw. Mamaya, balikan kita, Alice. Alice, attorney, please request the chair before you give advice to your lawyer, to your client. No, that's why you ask. Alice Go, the parliamentary rules in the House is for the lawyer or the counsel to ask permission to the chair before you give advice to your client. I want you, attorney. Now, wala pa dito yung PNP. Mr. Chairman, may supposedly motion unless pag-isipan ni Alice Go, I will just hold in abeyance my possible contempt
motion, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair. Okay, with the indulgence of Congressman Arrogancia. Yeah, it's okay. Congressman Acop. Maliit na lang. May I have the permission of the chair to ask the lawyer of Madam Alice Go? Please proceed. Attorney David. Good morning, Your Honor. Good afternoon. Sorry. Yeah. Good afternoon. You're aware of the Standard Charter case, right? Excuse me, Your Honor. You're aware of the Standard Charter case, No, Your Honor. where the court or the Supreme Court distinguished an ordinary witness from an accused. Okay, Your Honor. So in the case of Cassie Ong, she is either an ordinary witness in cases where cases are not filed against her. Tama? Yes, Your And Honor. she becomes an accused when a case is filed against her. Yes, Your Honor. Now, the Supreme Court also stated that it bears emphasizing that her right against self-incrimination may not be invoked as to questions that are beyond and or not related to these charges. I agree with that, but there is also a constitutional right to remain silent, Your Honor. Yeah, I agree with that. But Yeah, sure. it's the ruling of the Supreme Court. So There is no arguing may I with that. ask from you whether, when we ask questions not related to the cases filed by the appropriate agencies, she is here as an ordinary witness, not an accused. Would you agree with that? I agree with that, but Then, we cannot... it's finished. Let me... Okay, Your Honor, please. Diba? You Yes, have Your admitted it already. Now, is there an exception to that? There is no exception, Your Then, Honor. your client, you advise your client to answer questions that are not related to the cases filed against her. Your Honor, whether to tell my Otherwise, client... I will follow the idea of the Honorable Paduano. I will support his contention. Your Honor, please, with due respect. Thank you, Mr. Chair. May I explain, Your Honor? May I explain, Your Honor? You're replying to the... Yes, Your Honor. If it may please the Honorable Commission, Your Honor. Well, the message was clear, and Congressman Acop clearly stated and cited the Standard Chartered Bank versus the Senate Committee on Banks decision of the Supreme Court. And he has already stated that you should advise your client as to which question should be answered correctly and truthfully and honestly, questions propounded by the members. So we will give you a time later, Attorney David. Thank you. The next to interpolate is Congressman Emeng Pascual. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Ang tanong ko po is kay Alice Go. Alice, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Your Honor. Alice, tatawagin kita ngayon na Mayor Alice Go. Kung ano yung para sa yung titulo, pinaghirapan mo, ibibigay ko sa ngayon na magkausap tayo. Alice, tatanungin kita. Sino ang nag-impluwensya sa'yo na tumakas ka ng Pilipinas? Your Honor, for that question po, may death threat po na nangyari po dyan sa issue po. Ayaw ko po sana talaga pag-usapan po sa public. Kung ayaw mong pag-usapan sa public, tinanggihan mo kanina yung offer sa'yo ni Congressman Dan Fernandez na magkaroon tayo ng executive hearing. Regarding po kasi doon, Your Honor, finailan po kasi ako ng Monday po ng immigration case po. Kaya better po sa court ko na lang po anuhin. Okay, sige, mamaya pupunta tayo dun sa court tungkol sa mga pinailan sa iyong kaso. Mayor Alice, sinabi sa Senate na mayroong isang dating Chief PNP na tumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas. Totoo ba yun? Hindi po yan totoo. So, hindi totoo yun na mayroong dating Chief PNP na tumulong sa iyong tumakas. Kung hindi yung dating Chief PNP ang tumulong sa iyong tumakas, sino ang nagtumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas?
Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayoko po pag-usapan po sa public. Saan natin pwedeng pag-usapan to? Kung ayaw mo din ng executive hearing. Mr. Chair, okay lang po ba? Paalam lang po ako na consult ko lang po yung lawyer ko po. Okay lang po. Oo nga eh. Kasunod yun. Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa na-file po sa akin ng cases po na immigration, I invoke my right against self-incrimination po doon. And regarding naman po doon sa tinanong nyo po sa akin regarding sa death threat po, pinag-usapan po namin ng lawyer, i-consider po namin yung sa executive session po na i-reveal po. Okay, salamat Mayor Alice. Mayor Alice, sino ang, kung walang tumulong sa'yo na ex-GPNP, pwedeng malaman namin sino ang nag-encourage sa'yo o nagbuyo sa'yo, kumumbinse o nagbigay ng payo para umalis ka ng Pilipinas? Your Honor, for that po, yan po yung pinag-usapan po namin ng lawyer po kanina na sa executive session po. If ever po na mag-grant po kami. So kung ganun, pumapayag ka na magkaroon ng executive session tayo? Mr. Chair, paalam po ako ulit, makausap ko po ulit yung lawyer po. Mr. Chair, Your Honor, regarding po doon sa magiging safety concern ko po, opo, kung mapagbigyan po ako sa executive session po, I'm more than willing po. Mr. Chairman, just a short interjection with the Yes, go ahead, sir. Let's go. So you're asking now this committee to have an executive session with regards to the person that helps you for your escape? Mr. Chair, since regarding po doon sa safety ko po. Kaya nga, tinatanong muna kita kasi Alice Go, alam mo, kung walang bas-bas, yung sasabihin mo sa executive session, mas lalo kang magka-problema. Kung walang saysaya, kung walang weight, walang bigat, baka si Duan Ren Wo na naman yan. Baka yung pangalan na binigay mo sa Senate. Your Honor, wala po akong binigay na ganung pangalan po sa Senate po. Wala kang binigay na pangalan, so ibibigay mo dito sa amin. Wala po akong binigay po na Hindi, pangalan po na mention nyo po. Bibigay mo dito sa amin. Your Honor, okay lang po ba kausapin ko po yung lawyer po? Hindi, tanong ko lang, tinanong na kita kanina eh. You're asking for an executive session, di ba? Now question, vital ba yon? May bigat ba yon? Baka mamaya, ang sasabihin mo lang naman is, wala rin kwenta. Mas didinan kita, doon mismo, pagbalik dito, pa-content na kita. Oh, because you're using our time here. Hindi. Siguraduhin mo muna. Sigurado ka pa? Baka mamaya, sinasabi ko lang sa iyo, kasi if we grant that executive session na you're asking, dapat sigurado ka. Sigurado ka ba? Your Honor, if ever po na pagbigyan po ako sa executive session po, sasabihin ko po kung bakit po ako nagkaroon po ng death threat at paano po nangyari And po then, yung question pag-alis. dito, sino? Ang tanong kasi kanina, sino?
Mr. Kasi Chair, yung death threat, kasi sa totoo lang, Alice Go, kung nagsasabi ka ng totoo, you're a former mayor, dinaya mo na nga kami, in short, wala kang tiwala sa gobyerno with regards to your security. Dito sa House of Representatives, 100%. Chairman Barbers will make sure that you're secured in the House premises. Wala ka ditong problema. Ang dami na namin ditong nakakulong ngayon. yes po, Mr. Chair. Ang concern ko lang po, Mr. Chair, after the session, after matapos po nitong hearing, paano naman po ako? Kaya hindi po ako makapagsabi You're po a sa former public. mayor. Di ba? You take your oath. Di ba? To the Republic of the Philippines, and now you keep on insisting that you are a Filipino citizen. You're the mayor. Now, takot ka sa threat mo? Takot dahil sa threat? So you're not, you do not believe in this government? Mr. Chair, masyado pong mataas at masyado Hindi nga, pero malaki okay. pong trust. O bakit okay ka ngayon sa PNP Custodial? Bakit okay ka? Oh, bakit okay ka doon sa PNP Custodial Center? Question of threat. You invoke your right to self-recrimination? Hindi po, Mr. Chair. Hindi nga, tinatanong nga kita eh. Again, last na lang to, ayaw ko na pabain kasi I'm using the time of, kung ganito na lang po, again, I will just ask you, sa executive session ba, importante, vital, at totoong sasabihin mo? Kasi kung sasabihin mo na naman sa amin, yung katulad ng story, doon sa boat, pagdating sa Malaysia, mamaya tatanungin pa kita, kasi may tinanong kanina, yung isang member dito, tapos sabi mo, wala, puro ka wala. O ngayon, ang question ko, balikan ko lang. Sigurado ka ba na pag nag-executive session, sabihin mo yung totoo? Your Honor, yes po. Sigurado ka? Your Honor, You will name names. Yes po. Hindi in-check. Foreigner po. Oh, foreigner. Baka na-contempt na nga namin dito yun eh. Nagtatago na. Di ba? Foreigner. Eh, paano gagalaw ang foreigner dito kung walang connivance o in collusion with the local leaders or officials in government agencies? Eh, wala. Mr. Chairman, in-check na naman sasabihin niya. Wala. In-check lang ba sasabihin mo? Foreigner? Sagutin mo ako, Alice, go. Your Honor, Foreigner? Wala kang sasabihin na local? wala naman pong local. Di wala, Mr. Chairman. Thank you po. The request for an executive session is denied. So move, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, point of order. Point of order, Mr. Chairman. Because the motion of... What is the point of order? Well, the motion of Congressman Chairman Caraps moved for the denial. And he approved his own motion. So, may I be clarified on? Okay. Allow the chair first to respond. Para lang, for the information of the lawyer of Alice Go and Alice Go, ang executive session, hindi ho yan hinihingi kapag ang information na isi-share nyo para sa inyo lamang. There must be a national security implication. Ang ibig pong sabihin nun, kung maapektuhan ang national security ng bansa, that is the only time when executive sessions are granted to the resource persons. Dahil ito, ang sinasabi mo, ang yung safety mo, hindi ho namin pwedeng pagbigyan yung request mo na bigyan ka ng executive session because of your safety. Again, it has to have a national security implication, and I hope that's clear. So, you may now proceed. And please, sorry at medyo nakuha yung oras mo ng discussion natin. You can proceed now, and last two questions. Okay. Mr. Chair, why don't we give her a chance sa executive session? Siguro naman, Mayor Alice, ramdam mo naman yung respeto ko sa'yo.
Ramdam mo naman yung mga tanong ko sa'yo, hindi naman personal. Kung magsa-executive session ba tayo, are we willing to reveal everything? Hindi lang tungkol sa kung sino ang nagbibigay ng death threat sa'yo. Lahat-lahat pwede mo nang sabihin sa amin? Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, 1 minute. Kausapin ko lang po saglit yung lawyer po. Thank you po. Okay, please. Again, let me reiterate, executive sessions are only granted if the information that will be shared to the executive session is vital and has a national security implication. Kailangan hindi natin siya pwede bigyan ng executive session kung personal safety lamang niya ang na-involve. Mr. Chair, Yes, Congressman. Let us be very clear. The reason why Ms. Alice Go is requesting for an executive session, this pertains to her death threats. And she will only reveal information relating to the death threats. Baka kasi isipin ng ibang members, we will have an executive session, she will be divulging information concerning matters relative to the cases. Kaya dapat na, let us be very clear, humingi siya ng executive session pertaining to the death threats alone. There will be no other information that she will divulge. Ang kaya siya humingi ng executive session para sabihin lang sa atin sino yung tao nang bibigay ng death threat. So that is all. Because pagdating doon, baka naman magtatanong tayo kung ano yung mga ibang matters na related doon sa AMLA, related doon. She will not answer that question. So mabuting maliwanag tayo na yung executive session will only be pertaining to the death threat na sa sinasabi niya sino yung tao na yon. That is all, Mr. And in Chair. addition to that, Mr. Chair, excuse me. In addition, okay. In addition, if I may. I think I remember, Mr. Chairman, that the resource person already asked the help of the Secretary of the ILG and also the Chief PNP, Marbil, about the death threats that you have received. Am I correct, Ms. Alice Go? Mr. Chair, na-mention ko lang po na meron pong death threat at tulungan po ako. Did you also try to tell them about the person or the Chinese personality that threatening you? Okay. So, in that case, Mr. Chairman, I think the issue does not entail the national security. And I must agree with Congressman Chairman Caraps regarding the personality that you will be revealing to us are those Chinese that are involved in the Pogos as well. If that is the case, those personalities that we already knew, no, because they are already been discussed in this Quadcom. So, for the meantime, I yield back to Congressman Emeng. Thank you, Mr. Chair. So, Mayor Alice, nagbago isip mo? Your Honor, regarding naman po doon sa na-mention niyo po kanina sa akin, sasabihin ko lang po kung ano po yung totoo. At sana po, if ever po, paniwalaan niyo rin po ako. Ang sinasabi ng mga kasama ko dito sa Quadcom, kung mag-executive session tayo, para lang dun sa nagbabanta sa buhay mo, hindi ka na namin pagbibigyan. Pero if you're willing to reveal everything, kung nakahanda kang sabihin sa amin lahat ng nalalaman mo, pagbibigyan namin yung executive hearing na sinasabi ko sa iyo ngayon. Are you willing to reveal everything? Your Honor, if ever po na mapagbigyan niyo po ako ng executive session po, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung totoo regarding po doon sa paano po ako pinaalis po. So, yun pala. So, it's not all about death threat only, ha? Lahat yan. Your Honor, Mr. Chair, okay lang po kausapin ko po ulit yung lawyer ko po. Mr. Chair, excuse me. No, you can talk to your lawyer now. Mr. Chair, kung willing naman siyang sabihin, pati kung paano siyang umalis, abay, ba't di natin pagbigyan? So, malinaw naman na hindi lang naman
tungkol dun sa death threat ang sasabihin niya sa atin? Kung sasabihin niya, yung tungkol doon sa paano pumasok, nag-operate yung illegal POGOs dito sa atin, at kung sasabihin niya na kung paano at sino ang nagpataka sa kanya, bakit natin siya hindi bibigyan? Pero kung ang sasabihin lang niya ay tungkol lang sa kanyang personal safety, hindi ho pwedeng pagbigyan ng komite yan. And I made that clear earlier, Your Honor. So, ngayon, alam naman ng lawyer niya, narinig naman ng lawyer niya, I guess we should first wait kung ano yung advice ng lawyer sa kanya bago natin pag-usapan kung ano yung ibibigay natin sa kanya. Okay, Mr. Chairman, may I request for a 1-minute suspension? Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. No, excuse me, Mr. Chair. Actually, sinasabi sa atin ngayon ni Mayor Alice na sasabihin niya sa atin pati kung paano siya nakalabas ng bansa. Okay. So which means na pati yung mga kasabwat, pati yung mga tumulong sa kanya paano nakalabas ng Pilipinas, she's willing to reveal. Mr. Chair. Ano ang willing mong sabihin sa committee ito, Miss Alice? Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan niyo lang po ako at huwag niyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth po. saan truth? Truth saan? Kung sa paano po ako pinaalis at saka po doon sa tinanong po ni Kong Emeng po kanina. At kung sino ang nagpaalis? Opo. With that, Mr. Chairman, probably kung... 1-minute suspension. Yeah, 1-minute suspension. With Congressman Pascual, wait lang I'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Micaela Swansing. Congressman Pascual? Yes, thank you, Mr. Chair. Kay Mayor Alice. Alam mo, Mr. Chair, nakatutok ako dun sa Senate hearing, andun si Mayor Alice. Magbuhat kaninang alas 10 ng umaga, andito tayo hanggang ngayong oras na ito. Palagi natin nadidilig sa kanya yung right to invoke self-incrimination. Ito na ang pagkakataon para magsalita si Mayor Alice. At naniniwala ako na si Mayor Alice, hindi tayo lolokohin. At naniniwala ko, Mayor Alice, na pag nagkaroon ng executive session, hindi lang yung nagbibigay sa'yo ng death threat ang sasabihin mo sa amin kung sino ang nagpaalis sa'yo, kung sino mga public official na yan ang kasabot mo para umalis ng bansa, kung sino ang mastermind ng POGO, kung sino ang mga high-ranking official ng PNP na naka-payroll sa POGO, kung sino ang mga politikong nasa likod ng POGO na yan. Mayor Alice, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Naniniwala ako, matalino kang babae. Mahal mo ang bayan ng Bamban. Pinaghirapan mo kung man ang meron ka. Walang sino man na makatutulong sa'yo kung hindi kami mga congressman nandito. Pasensya na sa mga abogado mo. Sa amin ka makinig sa pagkakataon na ito. Kung ano yung nararamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Mayor Alice, are you willing to reveal everything kapag nagbibigyan tayo, Mr. Chairman, ng executive session? Your Honor, if ever po mapagbigyan po ako ng Mr. Chairman po para sa executive session, sasabihin ko po lahat ng totoo at walang kulang, walang dagdag po. Yung mga akusasyon po na sinasabi po nila na marami po akong alam sa ganito, yung mga hindi po totoo, wala rin po ako talaga masasabi. Ang masasabi ko lang po kung ano lang po yung alam ko po. Without naming names, Alice, ano yung sasabihin mo sa amin? Paki-enumerate mo lang kung ano yung sasabihin mo para mapag-isipan namin kung ikaw ay karapat-dapat mabigyan ng executive session. Ano yung sasabihin mo sa amin?
Anong mga ibubunyag mo sa executive session? Mr. Chair, ano po yung question po na alam ko pong sagutin, sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Okay, please proceed, Alam mo, Congressman Pascual. Alam mo, Mayor Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap. Sino ang kumausap sa mga local official dito? Your Honor, isang tao lang po kausap ko po, pero wala po akong kausap na any local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner ba yan o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we all agreed that we will not grant her an executive session. So unless there are other questions related to Pogo, you may continue, Congressman Pascual. Thank you, Mr. Chair. Mayor Alice, nung ikaw ay nasa Indonesia na, ano ang plano mo? Tuloy-tuloy ka na ba na magtatago habang buhay kung hindi ka nahuli sa Indonesia? Your Honor, babalik po. Babalik ka. Uulitin ko yung tanong ko sa iyo kanina. Kung hindi mo sinagot yung tanong ko kanina kung sino ang nag-convince sa'yo para umalis, tatanong ko naman sa'yo, sino ang nag-encourage sa'yo para bumalik ng Pilipinas? Your Honor, sarili ko po una at after din po na makuha po si Sheila, nag-isip na rin po ako talaga. Alam mo, Mayor Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang masaya ka, nakangiti ka, relax na relax ka. Pwede bang sabihin mo sa amin anong tulay na reason, anong tulay na dahilan, bakit gano'n ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa'yo? Your Honor, ang masasagot ko po dyan, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin, to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Chair. Konti lang itatanong ko. Karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Mayor Go, sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung ganon, may chance na lubaban ka uli ng mayor? Your Honor, sa ngayon po, hindi po yan, wala pa po akong naiisip about that po. Hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka natatakbong mayor ng Bambantarlac? Your Honor, hindi ko pa yan iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Kanino pa sinasabi na kaya hindi ka masagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampa na sa iyo ngayon na nilabasan ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Your Honor, meron po. I have 8 pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for bail po ay ombudsman. Itatanong ko talaga sa iyo, bailable. Meron ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ, human trafficking. Lumabas na ba ang decision?
Hindi ko pa po nakuha po yung documents po doon sa So, isang hindi pa lawyer. lumalabas. Lahat ng kasong nakasampa sa iyo ngayon, Mayor, ay bailable. Tama ako? Ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking po. Yes, sinampahan ka, pero wala pang decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa iyo ngayon, bailable lahat, hindi ba? Your Honor, alam ko po, yung sa human trafficking po sa Pasig, may decision na po. Lumabas na ang warrant of arrest? Okay lang po, Your Honor. Non-bailable? Consult ko lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Mr. Chairman, short interjection ng Alice Go, Alice Go, you're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Bailable ba o hindi? Bailable, tama? Yung sa ombudsman po. Available. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Your Honor, hinintayin din po namin yung lumabas po yung isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban supposedly? Magkano? Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanungin mo, magkano bail ban, Mr. Lawyer? Magkano? Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano bail ban? 190 po. Magkano? 190,000. 190? 180,000. 180,000 and then you didn't bail out? Hindi ka nag-bail? Mr. Chair, may mga ibang mga ano? contempt pa rin daw pong iba, kaya... Hindi. Ito. With the indulgence again of... Yes, go ahead, sir. Go ahead. Hindi. Congressman That is Paduano. a deliberate move to you. From you. With your lawyer, na hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did bail out because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Oh. Diba? Simpleng-simple. Alice Go, billions. Tapos hindi makapag-bail ng 180,000? Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with that, Mr. Chairman, with the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Go in contempt. In violation of our Section 11, Paragraph C. So move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to cite Alice Go, Aka Go Waping in contempt for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Go, Aka Go Waping is cited in contempt. Mr. Chairman, my second motion will be Alice Go will be detained in the period until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary. Question of jurisdiction, because Alice Go is now in the custody of PNP Custodial Center, will be discussed after this hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to detain Alice Go in the contempt order sa kanya, Mr. Chairman, period of until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary of this 19th Congress, Mr. Chairman. And question of jurisdiction or detention of Ms. Alice Go will be discussed in relation to the present custody of Ms. Alice Go after this hearing, Mr. Chairman. Okay, So there is a motion to detain Alice Go, Aka Go Waping, until the
committee, the Quad Committee terminates this hearing, and Mr. Chairman. pending the result of the jurisdiction, the issue of jurisdiction, this is duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Congressman Dan Fernandez. We'll be asking our Sergeant at Arms to coordinate with the PNP officials who have secured Ms. Alice Go to coordinate and to hold her in abeyance while the Quadcom, after the suspension of this hearing, will be meeting up in order to find out the jurisdiction of Ms. Alice Go, whether we will be putting her back on the PNP premises or in the House of Representatives. Pending the decision as to the jurisdiction of the detention, the implementation of the detention of Ms. Alice Go, the House cited her in contempt until the House Quad Committee completes or terminates its committee hearing on the issue of the illegal pogos. Mr. Chair. And Mr. Chair. I'm not done yet. Congressman Abante? Yes, I'm not done yet. And also, Mr. Chairman, may we ask also the Sergeant at Arms to tell us how many more rooms are available for, if ever, that we will be deciding to put the jurisdiction of Ms. Alice Go in our premises. Still, we have. And while waiting, Mr. Chairman, I'll be asking a while ago yung sa what do you call that, executive session that Ms. Alice Go was asking. I'll be giving you a piece of paper, Ms. Alice Go. I hope that you will be able to read this and try to tell us in the affirmative or in negative, no? Yung tumulong sa'yo na tao, no? Na Chinese. Para at least kung wala man tayong executive session, we will be able to know kung sino sana. Ha? Sige, I'll be giving this piece of paper to you. Pakibigay na. O sabihin na lang kung yes or no. Sulatan na lang. Tapos ka na? Yes, thank you. Congressman Abante. Can we just hear perhaps Ms. Alice Go would like to say something that can we just hear a statement from her? What she would like to tell us, this Quadcom. Let us give her a chance. Let us give her a chance, Mr. Chair, for her to give her own statement. A statement on, if I may ask, Your Honor, what statement are we requiring Alice Go to make? Whatever she would like to say, and perhaps she would like to reveal something. Perhaps, Mr. Chair, she would like to say na ginamit lang po ako, may gumamit po sa akin, hindi po talaga totoo na ako ay kasama dito. Let's just hear her make that statement, just to give her a chance. Mr. Narinig Chair. mo ba yon, Alice, yung ano yung sinabi ni Congressman Abante? If you want to make a statement, you're given 2 minutes only. Please avail of that 2 minutes. Anong gusto mong sabihin sa committee? Mr. Chair, medyo gulong-gulo po ako ngayon. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.